let's talk about science, technology, society approach. When we say STS, meaning it is an educational method that teaches scientific concept within the real-world social context, emphasizing how science and technology interact with and impact society. So, sabi dito, ang science, technology, and society is connected daw yung tatlo. So, para mas malinawan tayo kung paano sila nagkakakonekta sa ating real-world situation, ating ipapaliwanag sa next slide. So, sabi dito is characteristic of STS or Science, Technology, Society approach. So, first is interdisciplinary. When we say interdisciplinary, it focuses on social, political, and cultural values. Then sa problem-based learning, it focuses on real-world problems and challenges. So sa hands-on activities naman, ang sinasabi naman dito is nagfo-focus siya more on sa research, inquiry problem solving. Sa social context, more on sa societal needs naman, na kung saan ini-explain ang science and technology as a social construct. So, next is goal of scientific literacy. So, dito naman, pinapaliwanag dito yung more on produce of literate citizen who understand STS. So, para mas malinawan kung ano nga ba talaga yung STS, ito, gawin nating example dito is yung COVID-19. So, yung COVID-19, masasabi natin siya na isa siya sa real-world problems na kung saan papasok siya sa problem-based learning. Then, yung COVID-19, di ba, yung mga pangulo ng bawat bansa is namong problema or naghahanap sila, yung mga scientists, naghahanap ng lunas para sa lumalaganap na sakit. Then, papasok yun sa science since nagre-research tayo dun kung ano ang mga possible na magiging lunas dun sa sakit. So, dun naman sa after na makapaghanap ng gamot yung mga tinuturok sa mga tao, yun ay papasok na yun sa society kasi yung society sila na yung nagbe-benefits nung nung nahanap or kumbaga para mas maliwanag is yung science, yun ang ginagawa niya is more on research. Then pag nakapag-research na, ang gagamitin naman natin is technology kasi hindi mo magagawa yung mga na-research mo kung hindi mo gagamitan ng technology. Hindi mo mabubuo yung product na yun kung hindi ka gagamit ng technology. Then after mo yun magawa, mapupunta na siya sa society kasi yung society, siya na yung magbe-benefits. So, next slide. For role of a teacher. So, okay, let's move on dito na tayo sa role of a teacher. So, ano naman dito? Discuss natin yan. So, we have take heal. So, as a teacher, so dapat hindi lang tayo teachers, di ba? Kasi yung teacher, so sila yung nagpa-facilitate, mga researcher and also community leaders din sila. So, tingnan natin kung paano nila ginagampanan and then yung mga role as a teacher. So, first is aware and up-to-date with national issues. So, ano naman dito? So, dito, as a teacher, kailangan natin na laging updated, no? Sa mga nangyayari sa atin, sa bansa, no? So, mula sa politics and then sa ekonomiya. So, and then hanggang sa social concern din. So, this awareness po, so,
makes a lesson relevant and grounded in reality. For example, um, sa isang social studies, alam niyo ba yung subject na aralin panlipunan? So dito, imbis na ituro lang yung about sa history natin ng inclination, so as a teacher, yung idinidikit din yung discussion na sa kasalukuyan para mas maintindihan ng mga student, no? For example, ngaya, presyo ng bigas o epekto like ng El Nino sa mga magsasaka, no? Sa ganitong paraan, nakikita ng mga student kung paano nagagamit yung knowledge sa totoong buhay. And then next is able to interpret invention and innovation in relation to student lives. So dito naman, sa ngayon, di ba? So, mabilis lang yung pagbabago ng technology natin. So, dito nakaka-affect din ito sa career path nating mga student. So, bilang teacher, so, kailangan must be able to interpret this shipment and then dapat ma-explain din nila yung practical implication. Next is number 3, able to identify and integrate indigenous technology. So dito naman, hindi lang technology yung importante. So dito, kailangan din natin i-acknowledge and gamitin yung sarili nating indigenous knowledge. So, and then technologies din. So dito, ito yung practices na na-ensure yung cultural relevance and then nag-boost din ito ng national pride natin. Next is skilled in basic research methodologies. So dito naman, so dapat yung teacher dapat marunong din mag-conduct ng basic research sa pag-aaral, no, sa studies. So these skills, nag-aalaw din ito ng systematically evaluate kung ano yung mga works and then what does in their teaching. So for example, bago natin gamitin yung isang bagong teaching strategy, so magkakandak muna yung teacher natin ng pre-test or post-test sa loob ng klase, no? And then after that, pagkatapos nun, i-analyze nila yung mga scores para malaman kung ng mga student ng mga strategy bago maka-affect ito and then nakakabuti din ito sa performance ng mga students, no? So this practical, so isa pa sa action research din. Next, number 5 is knowledgeable about various media. So ano naman dito? So dito, so yung student are digital native. Kaya dapat yung as a teacher, dapat fluent no sa iba't ibang media, no? Sa social media, sa podcast, like video platform. So not just for consumption, but for creating effective teaching content para matuto yung mga student. So for example, instead na pagsusulat ng mga book report, so yung teacher mag-a-assign sa mga student to produce like, naalala niyo ba yung 60 second ba yun? Minutes na pinagawa sa atin na video creator para sa ano? So doon, 60 second book trailer. So, parang sa video for YouTube or TikTok. So, sa paggawa nun, as a teacher, so gagamitin yung video na yun, so yung mga editing tips, and then yung safe online practices bilang bahagi ng lesson. Next is skilled in employing out of the classroom teaching.
yung mga learning, hindi lang nagaganap ito sa loob ng classroom, no? Yung mga teacher din, dapat skilled din sila sa paggamit ng mga filters, mga community involvement, and then sa experimental activities. For example, halimbawa natin sa solid waste management. Imbis na mag-lecture lang yung teacher tungkol sa solid waste, di ba? Yung teacher is o-organize siya ng isang community clean-up drive or site visit sa local material recovery facilities. So doon sa gantong paraan, direct experience na mas maiintindihan ng mga students na mas matututo sila kung ano ba yon. Imbis na i-lecture lang ng teachers, so malalaman nila and direct kung paano base sa nakikita nila, sa ginagawa nila. So doon pa lang, mas naiintindihan na nila. So that's all po. Next slide. Next slide po. Ayan. So, dito naman po tayo sa roles of a teacher as to attitude and values. First is creative. Dapat ang isang guro ay marunong mag-isip ng bago at kakaibang idea. Dahil sa pamamagitan nito, mas nagiging interesado ang mag-aaral na makinig sa mga tinuturo ng guro. So, as a teacher po, kailangan nating maging creative para mas maging interesado yung estudyante na makinig sa ating mga tinuturo. Pangalawa, resourceful and able to use local materials. So, bilang isang guro, dapat tayo ay marunong maghanap ng practical na solusyon gamit ang kung anong meron sa paligid natin. Kasi hindi naman lahat ng estudyante ay afford or may kakayanang bilhin yung mga mamahaling materialis na dapat bilhin or kailangan sa mga activity gagawin. Next is open-minded. Kailangan ang teacher ay tumatanggap ng bagong ideya or opinion galing sa iba. Dapat handa rin silang matuto at makinig sa iba. Number 4 is critical-minded. Ang isang teacher ay hindi agad naniniwala sa mga impormasyon. Kasi bilang isang guro, dapat suriin muna natin at dapat pag-isipan ang mga bagay-bagay. Number 5 is intellectually responsible. Dapat tinitiyak muna natin na tama, tapat at may basihan ang binabahagi nating impormasyon. So as a teacher, kailangan nating at para sumahod. Number 6, rational. Ang isang guro ay nagdidesisyon gamit ang tamang pag-iisip at hindi nagpapadala sa emosyon o padalos-dalos na pagdidesisyon. Number 7, humble. So bilang isang guro, dapat handang tumanggap ng pagkakamali at hindi nagmamalaki kahit may alam na. So, be humble lang dapat palagi. Kasi, kahit may alam na kasi naging guro na, hindi yun magiging dahilan upang lumaki yung ulo or maging
mataas na yung tingin sa sarili. Yun lamang po. Thank you. Okay, that's all for today and thank you. Have a great day po.